Mayong adlaw nimo, Dok. Maayong adlaw and of course maayong adlaw sa ato ang mga viewers out there. It's my pleasure no ako yung ikalipay nga makauban ninyo dining ato ang program no sa kani nga program karon. So daghang salamat sa opportunity nga maka-join ko and kanang makahatag og mga information didto sa dinhi sa ato ang mga nagtan-aw og naminaw karon. Dok, kining ipasabot ko no sa katawhan kining kabahin sa goiter, no? Ngano man nga ang usa ka tawo magka-goiter man. Ang goiter mahigala, no? Kanabita mo dako atong liog. Unya, ato pangutanon si Director Mission, kung kining goiter, sa man ni angay bata nga malisang, matambalan ra ba ni, doon na ba'y magkinahanglan ra ba ni operasyon, maluwas ra bata, mo ni atong ipa-bat-bat pag-ayo ni Director Mission. Okay, so daghan kaayong salamat ani Ren no, and of course kaning Goiter, and of course thank you no. We will be celebrating our Goiter Awareness Week starting today for one whole week na gyud tay kasaulugan ani para pag-promote sa awareness or pagpasaka sa kahibaw sa ato ang mga katawhan unsa gyud ning Goiter ug uban pa nga mga iodine deficiency disorder. So atong sugdan sa Goiter. So ang goiter kung ani siya adunay pagdako no sa ato ang kaning ato ang thyroid gland, kaning atong glandula no nga nag-produce sa atong thyroid hormone, kung ani siya murag butterfly like nga organ diin na mao ni siya ang na-affected nga party sa ato ang lawas. Sa liog, no? Sa liog ni siya. So makita nato kay ibabaw man ni siya sa ato ang kaning kaning gamito nato pagtuon. So dinhang dapita na siya maapektahan. Pero naatay lain-laing klase na ay inward ang iyahang growth o naapoy outward iyahang growth. So makitaan sa kasagaran kaning niburot outward na iyahang growth, no? So actually ang kasagaran nga hinungdan ana either hypothyroidism or kulang ang pag-produce sa iyahang hormone or sobra ra ang iyahang pag-produce sa hormone. Ang sobra is hyperthyroidism or hypothyroidism. Ang no? hypo kuwang. Oo, niya ang hyper Doon na instances, Doc, nga ang kani bang pagtubo sa goiter ar silaw? Oo, naa. Maunang kasagaran ana kung labi pa kung kanang inside yang growth, maglisod sila og tuon. Maglisod og tuon ang ato ang mga apektado nga mga populasyon, no? So sa ato ang hypothyroidism, ang mga simptomas nga makita nato ana kuan kanang dali na sila tugnawon, unya na ay weight gain, unya naapoy kanang muraog kanang naay depression sa uban nato nga mga kaigsuonan, unya ang opposite side pud sa ang atong hyperthyroidism, weight loss sad na ang iya ato ang makita niya, unya kanang easy fatigability which is also common sa both. Kana siya nga mga nag-una nga mga simptomas. Imo tong gi-raise ka ganina unsa ang ato ang mga paagi aron pag-manage, pag-prevent. Unahon sa nato ang pag-prevent. No? Kay kaning ato ang mao lagi na kay mao ni ato public health perspective gyud no malikayan ning mga sakit-sakit. So basically ang ato gyud aning mga paagi aron kalikayan ang goiter kaning paghatag mga pagkaon nga taas og iodine. So unsa man ni mga pagkauna nga taas og iodine. So number 1 gyud ani kani ato ang mga halaman dagat o kani mga pagkaon gikan sa dagat. Unsa man ni siya kani ato ang mga kinason, mga of course mga lato, guso, lukot kana sila nga mga pamilya no. Of course kung ma-afford nato kaning ato ang mga pasayan, mga lambay no kani sila taas pud ni sila og iodine content. Ang ato sa mga isda, doon na po ni siya iodine content kay kuan man na siya kanang pagkaong dagat man. So kani gyud siya ato ang mga basic source. Apan sa pagkakaron ang ato ang national government nagkuan man ta nagkahimo og kampanya diin aron maoy atong gitawag nga pinaka cost effective way to address or to reduce our iodine deficiency disorder kaning pagbutang nato og iodine sa ato ang mga asin or atong salt iodization program.
So kanig yung atong salt iodization program, kung ano siya intervention nato para pag-address aning ato ang problema sa goiter o uban pa nga mga iodine deficiency disorder, no? Kay lagi ato ang statistics nagpakita man nga usa matag 11 ka Pilipino adunay goiter, no? Although wala lang may disaggregation ani, this is based on the study sa ato ang Society of Endocrinologists and Metabolism, ug aduna say usa matag 12 ka Pilipino ang adunay problema sa other parts sa atong thyroid gland or thyroid related problem, dili lang goiter. So kana siya, so mao ni ang ato ang statistics sa pagkakaron. So ang ato gyud anin akong balikan ang atong salt iodization program, ang atong cost effective way lagi to reduce and prevent kaning atong iodine deficiency disorder, diin ang asin, no, for gamiton sa atong publiko, no, atong tanang consumers, kuan dapat iodize. Iodize buti pasabot na dugangan na siyang potassium iodate sa production level. So ang ato ang mga buhatan sa asin or mga salt producers or distributors, dapat ang ilahang mga i-produce or i-distribute nga asin kuan kanang dapat iodize base sa na siya sa RA 8172 or kaning atong salt ay atong ato ang asin law. Asin law na siya nato diin mandate yun nga dapat iodize ang asin nga gamiton sa ato both human and animal, for both human and animal use, no, kay mao lagi sa animal ato man pong kaunon sa tao, so dapat iodize na siya. Anong mga asin dok nga gibaligya diya sa mga department store nga mga pino, unsa man iodized diya siya inyong na proven na? Okay, no, so nindot kay nang pangutanaha ren, no, kay lagi maumang gyud kasagaran na usa ni sa ka myth, no, nga ang concept sa katawhan ang pino lang nga asin ang iodized. Gusto na natong i-correct nga misconception kay ang bisan ang coarse or kaning dagko bitaw og kanang lugas nga mga asin, pwede na nato siyang i-iodize. So ang ato lang ang atong awhag sa ato ang mga konsumidor, no, nga pagpalit nila og asin either sa merkado or sa ato ang mga department store, pangitao nila ang atong gitawag nga sisa seal or kaning saktong iodine sa asin. Kagay kong opportunity rin nga atong ipakita sa ato ang mga viewers, kani mao ni ang dagway sa ato ang sisa seal, no? Lagi na sa pack sa asin? Naana sa pack, no? So kaning mga asin nga ato ang na-check or na susi kung na iodize ba gyud ni, dapat nag-carry ani nga sisa seal, no? So kani gyud iyahan dagway na ang ato ang silyo sa Department of Health, of course ang ato ang sa Food and Drug Administration ug sa National Nutrition Council, no? Why possibility nga ang manufacturer sa asin naghimo-himo lang ani na ilang i-print sa ilang plastic? Ato man ang gi-monitor pod ang atong mga producers o mga salt producers o mga distributors. So otherwise ato pod silang ma-apprehend. Regularly rin ato man ang gisusi sila, no? Atong gisusi sila kay dapat ang naman tay parts per million. Dapat ang sa production level at least ako ana siya 30 parts per million ang at least 70 parts per million kana nga range para pag-adto sa ato ang mga kitchens or sa atong mga households, ensure nato nga taas pa og kalidad sa or ang quality of iodine nga naa sa asin naa pa sa ato ang required range nga gikinahanglan. Kay kanimang good siya ang ato sensitive volatile man ni ang ato ang iodine. So mao gani nang matudluan gyud nato anay mahapit to kuan nga na-feature gyud nimo sa imuhang show, kay lagi ato ning opportunity nga pa-remind nato ang ato ang mga housekeepers or mga naghandle sa kusina nga dapat ang iodized nga asin dili nila hipuson pag store ani ba, dapat dili sa duol sa abuhan or dili sa init nga lugar. Kay mo evaporate pod ang ato ang iodine. Oo, so maunang bisan to pagpalit nimo nag-carry siya sa seal pero na-expose siya sa sunlight. Kay nama sa init. Nasa expose sa init na wag tang pod o na-reduce ang iodine content sa asin.
nindot ni Megala no atong ipahibaw. Timan ha, kini mao ni siya ang kuana kaning tan-awon gid nato ni sa pack no sa asin pumapalita sangkap Pinoy nga fortified saktong iodine sa asin no. Ato pangitaon gid kay naa sa mga grocery. Karon ma'am kini mangutana ko nimo kining diri sa ato sa Region 7 nga imo ning area. Unsa man ka daghan sa mga tawo kay murag na alarma ko tong imong giingon na every 11 to 12 person dunay usa nga kada bang murag kuwang og kanang iodine content ang iyang body. Actually, akong i-clarify atong statistics, although this is a national data, kay wala tay local nga survey nga gikandak, wala sila gihimo nga localized nga mga study. So we presume nga usa matag 11 sad ka Pilipinon adunay problema sa goiter. Agwiter. Goiter na siya unya usa matag 12 ka Pilipino adunay problema sa thyroid, kaning mga problema sa thyroid all Gland. together. Okay. Ang atuang man gyud mao nang gipanghingusgan gyud nato ang issue sa goiter kay of course maglisod siya og ton no kana as a Kana person siya og maglisod og ton tuwa sa so sod na ang iyang growth og Okay. nidako outside iyang growth. Okay. Pero ang atuag yung nga ka Mas maayo pang diya sa gawas dok ang kanang ang goiter may tubo no kay di siya maglisod og apektahan ang Oo, iyang no? pagkaon. Oo. Pero ang great nga ang mas grabe nga impact ani ren kay ang problema nato sa goiter dili lang siya mismo kay ang resulta ani gyud kung kulang sa iodine labi pa ang mga nagmabdos nga mga inahan apektado bata. apektado gyud kaayo ang bata. Ang posible nga makuan maapektahan sa bata kaning iyahang ato naa siya mga neural defects. Buti pasabot kanang naay problema sa pagsumpay bitaw aning iyahang mga parts. So mao nang may pagkabungi no or dili ba kanang deaf mutism kanang mabungol Bungolon or gamay. dili kasulti pero labaw gyud sa tanan kaning mag mental retardation Una siya mao pait. na ang kadelikado. Doon na di possibility nga kanang medyo doon ay problema sa panghuna-huna kanang Bunga sa tungod na siya, sa Oo. kanang iron deficiency no kanang Iodine deficiency. Iodine. Oo. Unya sa ren ako pong emphasize no labi pa sa mga buntis din ha. Ang kung kulang ang buntis sa iodine gyud taasad ang tsansa nga posible nga mag-miscarriage siya. Buti pa sa makuhaan siya dili ba pagkatao niya kanang patay daan na stillbirth patay ang iyahang Bata. baby while mo iyang ipakataw so kanipod ang mga mamahimong result no kung kulang og iodine ang buntis nga inahan. So mao gani na once again akong giauhag ang ato ang mga buntis nga mga inahan pagkaon og mga pagkaon nga taas og iodine. Again, akong i-reiterate, ato ang sources ani, ato ang mga seafoods, no? Ato ang mga lato, guso, lukot, no? Kani silang pamilyaha, mga isda, no? Including tuna, basag naan ni tulok isda nga taas-taas siya compared to the other isda. Unya ang kanipong ato ang mga kinason di ay no mga mussels o mga kaning ato ang mga shrimps, mga or pasayan, ato ang mga lambay, no, kani silang mga pamilyaha. Apan maulag dili ta mga mahalon kayo na amang gyud tay na amang gyud tay asin as our source kay tanan Pilipino mo asin man gyud, no, kay di man gyud mahimo nga di ta mo asin sa ato ang pagkaon, no. Pero ako alang pod ato alang sang hinay-hinaya ng asin. Kay ang problema po nato, makadaot sab kung sobra po sa asin, madaot ng po nato ang kidneys. So ang atong asin supposed to be, intake nato per day is no more than 1 teaspoon sa whole day, no? So pero dili na siya tibuo kay ang imuhang daghan pa man tag asin nga makuha pinaagi sa of course gitimpla sa atong pagkaon. Mo labi pag mahilig ka sa mga sausawan. So parat naman pud na. Mukaon pa katag buwad. Mukaon pa ta og mga chichirya. So kana siya although we discourage that no kay lagi it's not kidney friendly. Unya sa pagkakaron pud ren ang ato ang kanang it's really kanang sakit kalandungon kay daghan-daghan na tag mga kaigsuonan nga nakasinati og kaning among gitawag nga kidney disease. Labi pa chronic kidney disease. Kani silang mga kasuha
ni palyar na gyud ang ilahang kidneys ug nagkinahanglan na sila og dialysis. Dialysis. Nga kahibaw man tag yun sa cost sa dialysis kay pila lang ka session ang ma-handle pa sa ato ang PhilHealth. Apan of course kung di palyar na gyud ato ang laing option ana kaning kidney transplant. Kidney transplant is again an expensive procedure. Lisod pag yun pagpangita og kidney donor, no? Kay dapat family member para layo iyahang chance of rejection. Muna dito palabi ang asin, mga Mauna, simple ra kaayo og ako na siyang kanang modifiable. Buti pasabot kaya nato siyang malikayan pinaagi sa pag limit sa ato ang intake sa asin sa not more than 1 teaspoon a day, including all those akong gi-mention kaganina, asin sa atong gitimpla, asin sa sausawan, ug sa mga uban pang mga pagkaon nga taas og asin, no? Mahilig ka sa ginamos, mahilig ka sa buwan, pinabal, no? Kani sila kahibaw man ta nga taas og asin, so as much as possible tilaw-tilaw na lang ta. Kutin lamiar ba ng buwan pinikas, ma'am? Tinuod yun, no? Labi pagikan sa bantayan, no? So, labtingaw, anila pa, no? So, lami kayo. Pero, hinay-hinay lang yun ta para dili yun maapektahan ang ato ang mga kidneys, sa atong renyon. Nakoy pangutana nimo, ma'am, kanang kadtong mga naka-experience na og kanang goiter ba? Unya labi na katong naa sa sod ni tubo. Kanang unsa man kanang kinahanglan na operasyon? Actually, na ang ato ang treatment modality aning ato ang mga kasuha, of course kung di pa kaayo mag-indicate for surgery, naatay mga kaning ato ang mga hormonal, thyroid hormone kun nga atong ihatag sa mga pasyente, in case kaya pa siya nato sa medication lang, no? Kanang paimnon lang bitaw sila o kaning mga tablita nga mga preparation nato to reduce sa overproduction or increase depende sa panginahanglan. Pero kung nag-indicate na pod siya og surgery, buti pa sabot ato na pod siyang tangtangon kay sobra nakadako alabi pa makaapektar na sa iyahang pagtuon, no? Pagginhawa, no? Kay nakablock naman siya sa atong airways, no? Atong mga agianan sa pagkaon ug agianan sa hangin. Unsa man pag-ila nga siya hypo or hyper? Naa sa tay mga test ana. So naatay supposed to be maunang ideally regular lagi ang tatang magpa-check up at least every year kung kuan kanang every year man mata ato mao ginay ato ang ideal kay tan-aw nato ang natay gitawag nga T3 T4 nga mga determination or kanang iyahang pag-test sa iyang thyroid hormone, no? So dinha nato ma-detect unsa nga type of hyper ba, hypo ba siya ug unsa pud nga treatment modality ang ato ang himuon. Kay simbak po naa pud tay mga thyroid cancers nga tan-awonon o gana siya, of course ang ato asang treatment modality ana either katulagi kung depende sa sitwasyon mag-surgery na naapod tay nuclear gitawag nato na og nuclear medicine o kumbaga expose ka para to treat sa imuhang thyroid, no? Unsa man surgery gid siya nga operahan gid? Surgery o say combination, no? Radiotherapy, surgery or di ba katong akong giingon na nuclear type, no? So naa naman na karon at least. Dako kay gasto dok kanang basta maka-experience na ka nihubag nang ni burot ng imong tutunlan, mahimong inside or outside, pilay gasto expected nga maggastohon ana? Sorry, wag yun rabanoon ko estimate ani, no? Kay actually depende man po na siya sa atong surgeon. Depende sa ato ang gagrabihon sa kaso. Kaya labi pa kung dili lang surgery di ang gikinahanglan, kuyugan pa natong chemotherapy, naapay nuclear treatment nga atong ihatag. So, mo increase po na siya accordingly. Maugani na nga atong i-emphasize, ang prevention is always better than cure. Buti pasabot, mas may atong likayan. Aron dili na ta dako og magasto. Mas barato man, and also prevention nila pa, kuan kanang is better yun na siya than kanang laging ato ang cure. Kay mas expensive man yun kung naa na ta sa kanang pagtambal. While ang paglikay, barato ra kaayo, kinahanglan lang yun nga mo follow ta sa ato ang mga health instructions. Unya panalitan, nutrition instructions. Unsay buhaton nila katong naanay goiter, ma'am? Ang ato lang yung gi-encourage, labi pa kung anapod tay test, no? Pwede ra gani sila ma-test kanang kay mailhan man nimo sa pagtuon kung medyo enlarged na ang ato ang thyroid gland, no? So ang ato mga endocrinologist, mao man gyud expert ana,
ato nang i-test before nato sila i-subject to katong mga test sa blood para sa Mm. T3, T4 para to affirm or to look into kung kinahanglan ba gyud siya nga kanang naapatay laing procedures nga himuon or pag-affirm kung klaro o unsag gyud ang sakto nga diagnosis sa iyahang kaso. Doon ako nasugatan no diha Oo. sa Barangay Loriga. Mm. Perting dakuag yun sa iyang dinhi kanang liog kanang unsa man to siya kun di lang gid ibutanta kuwang siya sa panggasto pag-opera. Unsa man to siya makamatay ba ginado kanang goiter? Depende gyud sa iyahang kaso. Labi pa kung cancerous gyud iyahang thyroid, so definitely kuan gyud na siya mo lead into mortality or kaning pagkamatay, no? Ang mao bitaw nang usahay magsalig ang ato ang mga kaigsuonan kay painless man ni siya. Oh, way sakit to. Why sakit? O except lang kung inside lagi ang growth, maglisod kag tuon. Pero labi pang outside mao nang magsuroy-suroy ran sa murag way nahitabo. Oh, Ilalang tabon-tabunan og og bandana. bandana, no? Kay kanang wa naman sila ilang gibati. Pero di lang sila mahigawad ana kay ang ato ang mga government facility naa man gyud mga services nga ingon ana or og pwede ra mapud ni ma-cover sa ato ang PhilHealth. No, kuno dili gyud lagi niyon tanan, mas maayo lang nga masusi gyud na daan para mas naapatay chance of survival, no? Kana man gyud kay kung sayo siya na nakit-an, sayo na diagnose, sayon po nato i-treat. While kung late na siya ni abot sa ato ang mga doktor, sa ato mga endocrinologist, then lisod na siya pagbukod. No? Lisod na gyud siya pagbukod, no? Kay naaman pud lagi tay level, no? Kanang mga stages ani nga mga labi pa kung thyroid nga cancers na po tayo stages ni ana unya lain-lain nga stage lain-lain po tag treatment modality. Kanang uban ma'am no do lagi ko na di lang ko sote kanang dunay mga uban nga mga batan-on ron di nagiganahan mo ka og isda. Di sa bukaon og kanang mga lato, mga guso, mga ambalang unsa pa na dihang mga seafoods nga mga kuan ba nga dunay iodine content unta. Unsa man atong di ba na makuha tingali sa asin lang ma'am? Actually, based sa ato ang, in fact, daghan pong countries ani, nga, bisan sa Pilipinas, ang ato ang experience, katong human na to pag-sign, human na pirmahan ang ato ang asin law, ni-reduce yun ang ato ang cases. No? Maugani na nga, nang hingusog ta karon pod nga, ma-remind nato ang public aning ato ang law, ang atong labi pa ato mga salt producers, salt distributors nga mo abide by the provisions of the law kay lagi that would help o makalikay or makatabang yun na siya sa overall nga iodine state sa ato ang mga katawhan. Doon na ba kanang testing nga inyong gihimo ma'am sa kinsa mga opisina sa gobyerno nga mo test sa mga baligyang asin diha sa mga department store, mga grocery? Okay, so nindot kaay na nga pangutana rin no kay actually ang ato ang based sa atong balaod ang mga local government units kay lagi local government code man. So ang pagdumala sa mga programa ana-ana sa kanang kamot sa ato ang mga local government unit. Gidevolve ni siya nga service. So ideally ang atong mga local government units mag-set up na sila og mga local bantay asin task forces. Mura diri sa city. Mauna naani sila sa una pero I think dili na kayo active. Maugani ng ato I'll take this opportunity nga manawagan sa atong mga local chief executives, atong mga chair sa local nutrition committee to activate or to organize. Kung wala pa na organize, and activate your local bantay asin task forces para sila ni ang monitor sa ato ang ilang i-monitor ato ang mga food establishment, ato ang mga food salt producers and distributors, ato ang mga food distributors o kaning mga restaurants, canteen, cafeteria, atong mga sari-sari stores kung namaligya mag-asin, namaligyag asin o ang atong mga households through sa ato ang mga barangay health workers, mga barangay nutrition scholars, magsusi po na sila kung ang asin nga gigamit sa pamilya iodized. So naatay test ani para pagsusi. So naatay gitawag nga WYD, no? Kung ano siya, WYD testing kit. Diin masusi din kung ang asin nga gigamit aning household o kaning panimalay, kuan ba nakaabot sa minimum nato nga 30 parts per million.
nga iodine content sa asin Government sa mga restaurant. i-issue na sa government. Actually, atong gi-encourage ang ato ang mga local government units Pupalit mo sa- secure, mo procure Mm. ani, and purabuyag nga natay uban nga mga local government units. Like for example, Mandawi, naka-procure naman sila kay naapila na sa ilahang plan. Uban pang mga local government units, wa nang nako na memorize. Pero dili pa tanan. Ilang ibutang So, ang again, asin diha mo? mura siya og kanang naa siya mura og equipment, magbuhat ta og sample nga asin, unya kahuman butangan nato og solution A og solution B. Mura tag mga nagyutay tudluan man po ni nato sila unsaon pag-measure sa iodine content nga i-insert nato dito sa WYD nga machine, mo kuha na siya dito, mo hatag na sa number o pila ka iodine per parts per million ang na-register, no? Lately ang kana sa local level, pero kita po sa regional level rin naapod tay gi-establish no nga regional bantay asin task force. Interagency ni siya nga body diin na pare sa LGU ideally, pero sa ato sa regional level ato ni siyang gi-organize dugay-dugay na pero para buyag active ni. So regular tang nag-conduct every 6 months, kay ang LGU every 3 months man ato anang gi-encourage nila. Kita sa regional level every 6 months tan mag-test sa asin aning ato ang mga salt producers para pagsusipod nga ang ilahang gi-produce o ilang ibaligya dapat na kaabot sa ato ang kadtong cut-off bitaw nga 30 to 70 parts per million. So kuna unya ato pong gi-encourage ana ang mga LGUs. So ani atong bantay asin task force, kung ano siya, duha ni siya ka group supply side o demand side. Para ang laing grupo nagtabang pod sa promotion nato kay currently this is shared by ato ang professional organization, ang Nutritionist Dietitians Association of the Philippines Cebu chapter, mo ni atong yung katambayayong ani siya ang nag-lead sa ato ang Regional Bantay Asin Task Force. And in fact, one of the highlights nato sa ato ang Winter Awareness Week next karong simanaha, karong Wednesday data 23 no? 21-23 exact kuan na atong suruyon no? Ang atong duha ka major kay dinhi sa Region 7 natay duha ka major salt producers. Din nahamutang sa Mandawi City, unya mag-sampling pud ta og mga food establishment, restaurant, karinderya, o kaning mga bakery, kan basta nagamit og nag-produce og pagkaon pod para mag-sample ta sa ilang asin. Gigamit nila asin. Nagamit ba yun sila og pila ang kalidad, pila ang iodine content sa mga asin nga ilahang gigamit. Unsay buhaton ninyo kung panalita ma-found out nga wa makaabot sa gi-require nato nga kadtong content no iodine content sa asin? Ato nang hatagan og warning ang ato pinaagi sa Bureau sa Food and Drug Administration kay sila man ang regulatory body no, member pod sila sa atong task force no, so sila ang ato ang part yun na sa ilahang role, sila ang maghatag og warning, of course kay due process man gyud ta kay kuan, so warning magstrong tanang proseso then before matanggal ang ilang license to operate. Ma'am, kanang akong nakabasa ko ba nga kining ang usa sa maka-cause og goiter kuno kanang magsige kag singgit, magsige kag kana ba murag magsigig sulti. Magsigig sulti. Nya magkanta, sobrang pagkanta, unsay kasulti ni wala tinuod na? Actually wala pa tay nag-prove ana no. Nga kung panasimbak o whatever nga naa sila mga testimonial, pero dili pa na siya supported by science no. Ang atuang yun kakulangan sa production or overproduction ang gitan-aw nga hinungdan sa ato ang mga IDD. Lagi kay kung mao na murag daghang mga radio announcer o mga maestra. Daghan og gigwiter kay tibok adlaw baya ang ato prabuya atong mga broadcasters ngal-ngal sa radyo or hasta mga singers, mga maestra tibok adlaw ng tibuok semana no nga naghimo ana. So naanay mao lagi although siguro ato kuning challenge sa mga ato ang mga estudyante nga or mga maghimo og researches along that area,
para pod evidence based ang ato ang ilahang claim nga ingon ana. Kamo mga regional directors mga ranking official sa National Nutrition Council nationwide. Doon na mo statistics nga asa magid kasagaran ang dunay goiter na As, kanang oo. tuas bukid kay layo sila tagsan sila kapalit og mga isda, mga produkto sa dagat. Mao po na karon ang mao po na paradox kay bisan although mao na ang ato ang notion in the past no nga lagi kani mga tao nga or ato ang mga data sa in the past pero lately rin ang ato ang statistics nagpakita nga dili necessarily nga ang mga mountain fox lang nato ang adunay IDD or dunay goiter because bisan ang ato ang mga kaigsuonan nga naa nagpuyo sa duol sa dagat aduna gihapoy ingon ana nga problema. Ngano man sulundon? Mao nang tan-awunon pud nato ang ilahang food intake, no? Kay posible man bisag naa sila nagpuyo duol sa dagat, dili pud sila mukaon aning mga pagkaon nga taas og iodine. Or dili pa pud ang usa pud ka natan-aw namo nga hinungdan kaning nagka-reduce pud ang quality of iodine although sila atong main source pero compared in the past ni-reduce po gamay ang ilahang iodine content aning ato ang mga seafoods. Ngano man? Ang ilahang gitan-aw ani kay kuan man ni kanang may relation gyud mao nang di gyud nato mahimulag ang atong pag-atiman sa ato ang panglawas with pag-atiman nato sa planet. Kay lagi kung naapektahan naman ang ato ang soil nga mausay and of course ato ang marine life no nga na diluted na-affected na siya, so it also affect the quality of the nutrients nga naa sa ato ang mga pagkaon. Labi na kining lato tingali dok no kanang lato do na may cultured. Tanaw ra ko kadto mga original gyud nga lato nga nindot kayo pa kanuon mo murag buongon. Kan mo to siya burabag daghan gi kayo iodine tingali content kaysa kanang mga cultured nga naras mga punong. Wa po tayo study ana no so ato po nang himuan og comparative analysis nindot na siya nga subject for kanang study or research para compare nato kaning iyahang iodine content nga gikan jud sa dagat or kaning gi culture lang nato no nga mga produkto. Okay, so muna siya mahigala nga ang nakatuna nato ron nga kanang kinahanglan nga duha din ka klase no katong gitawag niya usa to hyper o hypo no ang hypo nga muna siyang kuwang ta og iodine ya katong sobra sa di sa di maayo pod o di sa di maayo unya kun na mas nindot gyud nga every year magpa-check up gid dok no kay yung way kwarta dok ti problema mo sad way Ato kwarta lang gi-encourage no atong mga kaigsuonan nga adto lang mo sa inyohang ato ang mga government facility kay naaman gyud na services para ana no andam gyud nagtagana ato ang mga facility because ilahang mandato gyud nga maghatag gyud og part sa atong universal healthcare man siya nga perspective nga mahatagan gyud nato og saktong serbisyo health services ang atong tanang kaigsuonan regardless sa iyang economic status. pwede ra mayon nga magpa-check ko kon kuan ba ko kanang Madto lang sila no akong tawhag sa ato ang mga kaigsuonan kung nagduda ka nga do na kay problema ana please proceed sa ato o pwede ra ka mouna sa atong health center no kay atong mga health center na amantay mga doktor sa dinha ug other health professional para initial assessment no so kung pananglitan na ma-confirm nila nga murag naagyo further nagkinahanglan og further study or further kanang pag-diagnose, i-refer man pud ka sa ato ang Vicente Sotos, kung naa ka sa Cebu, diri sa Galyares, kung naa ka sa Bohol, or sa ato ang mga NOPH or other nato nga mga tertiary hospitals in Central Visayas. Sa atong mga viewers nga outside sa Central Visayas rin, pwede ra gyud mo sa mga medical, of course, health center, kay tanan na yung health center. Aron ma-refer sa tanan atong mga health facilities sa atong barangay or lungsod, aron ma-refer ka sa ato ang mga next second level of health facility or mga medical centers nga EPIC hospital nato dinha sa inyong region which really mandated to provide those services. Kining okay ma'am, kining ako lang pangutana sa dimo kay ang uban masayod unsa gyoy function sa imong opisina nga giduma kining National Nutrition Council.
Yeah, thank you Kai for that question Reno. So ang ato ang National Nutrition Council ato ni siya nga ahensya nga nagsilbi ato ang principal nga mandato mao ang pag-coordinate sa nutrition program all over the country and in our case in Central Visayas coordinating and policy making body ta. So buti pasabot kita ang nag-propose og mga polisiya para sa food and nutrition para sa atong populace. Of course, kaning ato ang salt iodization program is one of the policies o kaning balaod no ang ato ang asinlo ato na siyang gi-propose no para ang tanan na ata universal salt iodization as a means to prevent iodine deficiency disorder. So kaning mga example na of a policy nga ato ang gihimo isip ahensya sa gobyerno para pagproteher sa kahimsog sa ato ang katawhan. So aside from that, ato asang mandato ang pag monitor sa implementation sa program sa lain-lain nga mga local government units dinhi sa country and of course in our case sa Central Visayas ug pag-coordinate sa release of funds para sa ato ang mga foundation program as well as pagtawag og other government instrumentalities to promote the program kung gikinahanglan. Lately, doon na po tayong mga gidugang nga mga mandato with labi pa sa kaning atong asin, no? Special mandate yun nato sa National Nutrition Council ang pag-monitor sa implementation sa salt iodization program, pag-coordinate sa atong information system or pag-handle sa information system sa tanan natong mga ahensya nga adunay feeding program sama sa DSWD, sa DepEd, no? And of course, the National Nutrition Council, kay doon naman tayo tutok kainan supplementation program para ma-coordinate na nato, ma-ensure nga ang mga nagkinahanglan yun nga populace mo ay kahatagan. And during the term of kanang president before siya na human sa iyang termino, nagidugangan tag mandato ni President Digong, ang kaning ato ang pinaagi sa balaod nga Republic Act 11148 o kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act diin panghingusgan nato ang kahimsog sa mga nagbuntis nga inahan o mga gagmayng kabataan or young children o mga bata nga anaa sa first 1,000 days gikan sa pagbuntis sa mama ngadto sa first 2 years of life kay kani ang gitan-aw nga golden window of opportunity para ang bata mo grow mo thrive as he grows older. Mahimo siyang competitive nga workforce in the future and can lead a healthy and happy family, dili na siya mamahimong dependent sa ato ang gobyerno. Apili mo na ma'am kanang intuduan ninyo sila unsay mga kanon nila kanang gulay nga yung sana i-blender apil na nila. Actually part na sa ato ang mandato ang paghimo pag-promote sa ato ang kaning mga healthy eating. Naatay daghang mga tool ana of course unsa ang maayong nga pagkaon, unsa ang mga giya kita pud ang nag-formulate og mga giya natay gitawag nga 10 commandments no or napu kasugo kun natay 10 commandments sa ato ang Biblia kita po na doon nagpagawas ta og 10 commandments no mao ni ato ang 10 commandments mura ni siya gihapon og bread tablet di naa dinhi ang napu kasugo nato alang sa sakto og lig-on nga kinabuhi no so of course wani ni kaning ato ang kumain ng iba't ibang pagkain kay no single food can provide the nutrients needed by the body. Ang atong ikaduha ang kani ato ang breastfeeding no pag-promote yun sa breastfeeding kay lagi mauni ang superfood unya walay gasto no kay naara gyud ni sa dughan sa inahan Basta mailag kaon pong mama. ato pong i-encourage pero ingon ana ka martir ang mga mama rin bisan pag malnourished na ang mama iyang ihatag ang tanan niyang nutrients para sa iyahang baby Kita to nuroy the sa detriment sa iyahang health mao gani nang ato bisan silang tagaan og saktong ayuda. Pero sa commandment number 2 rin, na-appeal po din ang ato ang paghatag og sakto, appropriate complementary food. Kay lagi sa pag-abot sa 6 months, dili naman enough ang breast milk alone. So, kinahanglan ayudahan na siya aning ato ang mga pagkaon nga pandugang sa gikinahanglan niya. Well, ang atong ikatulo sa ato ang 10 commandments, kaning pagkaon o gutanon o prutas matag adlaw as our source of vitamins and minerals. Lami ka na may lami kayo. Anak kaayo unya healthy na siya labi pa sa mga
what sa ilahang mga diet kay di man ni makatabok, no? Atong commandment number 4, kumain ng isda, karne at iba pang pagkaing may protina, no? Atong protein-rich foods labi pa sa atong mga kabataan kay kinahanglan na sa ilahang growth and development. Nga atong ikalima, ang kaning pag-inom og gatas o pagkaon ng mga pagkaon nga taas og calcium para puni siya sa atoang strong bones and teeth, no? And of course para sa improving pod our dexterity. Ikapito nato, kaning safe food, no? Siguruhon nga limpyo ug luwas ang pagkaon ug tubig nga giinom. Ug ang atong ikapito, kaning paggamit og iodized salt which is related sa atong ginahisgutan. Related yun. Oo, mao ni part gani sa atong 10 commandment ug hinay-hinay sa parat, sa mantikaon ug tamis nga pagkaon ang ato ang commandment number 8. Atong commandment number 9, kinahanglan sakto ang ato ang timbang, mag-exercise ta para luwas og himsog atong lawas. Ug ang commandment number 10, paglikay sa mga bisyo, sama sa alak, pagpanigarilyo, o pag-maintain og healthy lifestyle. So kani ang napuo kasugo para sa ato ang himsog og lig-on nga kinabuhi. So kani usa mga example ni nato sa atong promotional activities. Pero gawas pag yun ni ana rin naa pag yun tay nindot kay nga giya, no, sa ato ang mga viewing public. Atong gitawag ni siya og pinggang Pinoy, no? So kanira ang gidaghanon sa mga pagkaon nga dapat kaunon sa ato ang this is a sample for adult, no? So kana siya ang gidaghanon sa ato, of course, di na nato makalimtan na atong Go, Grow, and Glow. Kani siya at kung tan-aw nimo atong gibahin ang plato, no? Atong dinner plate sa duha, ang pikas bahin, dagha ang ato ang gitunga, dili gitunga, 2/3 ang atong utanon. Gisimbolize ng isis kamunggay kay very accessible nato nara sa ato ang tugkaran. Saging usab ang para ato ang source sa ato ang prutas. Kuan lang ni siya kanang iyaha lang ning example or representation. Pwede rang lain nga mga prutas. So kada kaon agi prutas? Ideally kada kaon na gyud tay prutas, no? Kay ato ang required man pud ren matag adlaw 5 servings of fruits and vegetables each day. So tulo ka meals man. So ideally na kay tulo. Unya naagi kay utan unta kada kaon usab para ang imuhang required nga kanang minerals lagi ma-achieve. Unya ato pong ipahibaw sa publiko rin kaning atong utan dapat usa ka serving equivalent na siya og half cup nga luto. Kung hilaw na siya 1 cup, no, mauna siya ang ato ang sayon para sayon hinumdumon. Oo. Unya sa ato asad, while lang imong prutas, of course, kaning saging as an example, regular size nga mansanas or bayabas, no? Kana siya, usa na ka serving, usa ka slice sa melon, for example, or usa ka aping sa mangga, kung mangga man gani available sa ato ang Usa ra ka aping? Usa ra ka aping, kaya yung sugar content. Ang uban, isali na po sa paniud to. Kada siya, kay nakinahanglan naman sagta sa paniud to. Kanya ang second half ani rin kaning ato ang grow, kaning atong source of protein which gi-represent dinhi ang isda, no? Pwede ra sad karne, no? Ang ato 1 serving pud ani, of course, sa karne, 1 matchbox kanang puspuro nga usa ka puspuro ha dili tong pack na napuho ka buok ang sod. O dili ba usa ka regular size nga galunggong, no? So kana siya. Kani gitunga lang ni dako ning isda. Murag violator mo ko diya ma'am kay duha may mga on diha 3/4 kilo man ang lechon. Uy, mauna na dobra na, no? So kana. Unya ang ato asang kaning 2/3 sab ang ato ang calories or ato ang carbohydrate source. Gi-represent siya sa ato ang kanon, no? Maybe 1 cup na. 1 cup, no? Depende sa ato ang build or imong physical activity. Ang ato pud ani rin, pwede ra pud ni siya representation lang ni pwede pud ni nato ma-replace with lagutmon or kaning root crops ba, kamote, balanghoy, no, kana sila saging, as source nimo sa carbohydrates, no? Kay taas po ni siya og fiber ug makatabang sa imong gastrointestinal tract nga kuan siya kay high fiber man ni silang mga pagkauna. Pwede ra sa bread, no? Or dili ba kaning ato ang mga pasta, dili na magdubli ni taon pa kag kanuna pag kay pansit. O manay dubli na, dubli. Oo, madubli na ang atong calorie or carbohydrate source. Kanang uban mo ingon nga kinahanglan kuno sila mukaon kay magdaro sila kung gamay ra kuno ilang rice kanon o kadabang
wa ko na sila kusog kusog. Tinuod kay ang kaning kung kanon mao ni source nato of energy. energy. So mao nang akong giingon depende sa imuhang physical activity like for example mga laborer kada imong example nga nagdaro siya so mas daghan siya requirement for carbohydrate rich food. So ato man gyud nang i-compute pod accordingly matag individual ang imuhang requirement but kanilang siya in the average. Nga ako pong ipahibaw sa itato ang mga viewers rin no nga kani siya para ni siya sa ato ang healthy adult no. Anya na pud tay para sa ato ang mga kabataan, sa ato ang kanang mga young children no, ato ang preschool, teenager ug sa elderly. Kay naa man tay mga requirement according sa ilahasang life stage. So mao pud na nga mas maayo moadto ka sa health center, pakikita ato ang mga nutritionist nga naa kung naa man namang gani nutritionist sa ato ang mga lungsod para katudluan ka sa sakto nimong dieta no sa ato ang mga kaigsuonan no and of course dili pa man tanang lungsod dunay nutritionist no so ato tang giawhag ato ang mga mayor dinha nga mag-hire ta og mga nutritionist kay di kinahanglan gid kaayo labi pa karong panahon nga daghan kay gitawag nato nga diet related illness. Atong mga kaso sa Reunion nga akong istorya kaganina, diet related, kaya to siyang malikayan pinaagi sa saktong diet, mga diabetes, mga kaso sa diabetes, ug uban pa nga mga diet related cancers, kaya siyang malikayan kung ato ayos lang ang imuhang diet. Balance na gid ang imong diet. Yes, that's correct really. Okay, ma'am kining atong tapuson nga atong interview kanang mga kung unsa imong message ngadto sa mga listeners nato, mga nagtan-aw viewers nato karon sa ato programa. Yes, but of course, let me take this opportunity rin for the time og pag-feature nimo sa ato ang Goiter Awareness Week ug kaimportante gyud sa pagkaon ng mga iodine rich foods paglikay nato sa Goiter no. So siguro ako ang panawagan sa tanan natong mga viewers out there ato ang kaya natong likayan ang mga sakit-sakit kung sakto lang yun ang atong pagpili sa kalidad o gidaghanon sa ato ang pagkaon. As we celebrate the Goiter Awareness Week, ayaw kalimti no nga ang Goiter kaya nato siyang malikayan basta mukaon lang ta sa ato ang mga pagkaon nga taas og iodine ug mogamit ta sa ato ang iodized salt. Pangitaa lang kanunay ang atong sisasil or saktong iodine sa asin, sisasil no. Katong atong gipakita kaganina para insured kay amo nang gisusi nakapasar na siya sa test na insure na nato nga quality ang iodine nga naa sa ilang asin. Again, daghang salamat for this opportunity. Maayong adlaw ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw ning atong program.